nandito na kami sa loob ng waiting area dito sa may boarding. Tapos masyado kaming maaga kasi yung aming flight is later pa ng 7 p.m. Pero sobrang dali ngayon ng immigration. Sobrang bilis lang ng check-in namin. Dahil wala nga kaming baggage, hand carry lang talaga yung dala namin. Kaya sobrang bilis lang namin dun sa check-in. Pero pag wala kang baggage, dire-diretso ka na dun kapag Cebu Pacific ka. And then sa immigration, mas maayos na yung immigration nila ngayon. Parang malaki na siya at mas marami ng mga officer. Parang ganon. Ayan, andito na po tayo sa may Danang. Dumating na tayo sa airport. Tapos na rin tayo sa immigration ngayon. Ay mag-aantay na lang kami ng aming Grab. Sobrang mura lang din naman ng Grab nila dito. Tapos 11:45 pa lang. Pero dun sa Pilipinas, it's 12:45. Sobrang linis ng kanilang airport. Tsaka ang ganda. Tingnan nyo. Ito yung exit nila. Paglabas nyo, ito na yung mga nag-aantay. O meron kayong mga private bank transfer, ganyan, and lahat yan. Bes, saunahan ka? Mga kababayan, andito na po tayo sa aming hotel. Sobrang lapit lang namin sa Maiki Beach. Tinuro sa amin ng aming driver kanina na lalakarin lang daw namin dyan. Dire-diretso lang daw yan. Ay darating na daw kami dito dun sa Maiki Beach. Tapos, ito yung area namin. Sobrang ito yung hotel namin. Hi, today is our second day and technically our first day here in Danang. So, kagabi, update lang. Dumating kami dito ng around 1 a.m. Nag-ikot-ikot pa kami. Pagdating namin, gutom na kami. Nahirapan kaming maghanap ng pera kasi tinry namin magbayad ng card. Pero pag nagbabayad ka ng card, meron silang 4% na parang additional nila doon. So sabi ko maghanap na lang tayo ng ATM. Sobrang mura lang ng mga foods nila dito. Pero dahil nga mura lang siya, splurge ka masyado. So ngayon magba-budget kami. Ang budget namin ngayong araw is 1K per meal. So ang agenda namin ngayong araw ay pupunta kami sa mga market. Tapos, maghahanap din kami ng mga halal foods. Ito daw yung coastal city ng Vietnam. Yung pinagpipilian namin kung aling city kami pupunta dito sa Vietnam. Ang choices is Hanoi, Ho Chi Minh, tapos Da Nang. Pumunta na yung parents ko before sa Ho Chi Minh. Tapos, yung nanay, ang pangit-pangit lang mga reviews niya sa Ho Chi Minh Line. Parang nasa Pilipinas lang daw siya, wala siyang nagawa doon. Understandable naman, hindi yun dahil hater siya ng Vietnam ha. Wala lang siyang napuntahan kasi doon lang siya umikot-ikot sa hotel nila. Research din ako, parang yung mga UNESCO heritage something ganyan is nandito sa Da Nang, yung mga ancient town nila. Ito yung central Vietnam, kaya pinili namin pumunta dito and so far, nagustuhan naman namin. Wala lang silang masyadong mga skyscraper, mga high-rise, pero napaka-cute ng town nila. Bilang na bilang lang din. Ang naalala ko dito is Jeddah. Di ba, bebe? Kasi yung Jeddah is coastal city din siya. Ayun yung Dragon Bridge. Doon kami dumaan last time. Tapos eto yung nakikita naming bridge. Meron daw silang total of 9 bridge dito sa may Han River. So eto po yung aming first stops. Nya. Tapos humingi kami ng ibaba mo. Coconut talaga siya, no? Yes, okay. We are here in this street na puro shopping. Itong isang hilera na. Ang first stop namin ay, eto siya, Havana. Oh, ito maganda oh. Pang office. So, madalas dito. Ito mga pangbahay. Medyo nakaka-overwhelm yung pag-shopping dito kasi lahat talaga sila cute. Pag hindi ka talaga discipline. Eh, kati yung redo, kaya cute. Iya, kung... Pero tayo pak na nun. Mau-overwhelm ka talaga kasi ang gaganda. Lotte Mart! Lotte Mart! Pagod na po kami.
Haggard na yung mga itsura namin. Ang dami na namin shopping. Vietnam, ito yung mga nakuha namin doon na pinang-shopping namin. Actually, sabi nung lalaki, meron daw bagong mall dito. Yung Ion Mall. Kaka-open lang daw. So, marami silang discount. Pero, hindi pa namin... okay na ako. Dito sa Lotte Mart, nag-aantay na lang kami ng aming pagkain. Mag-retouch lang tayo kasi naghilamos ako ng mukha. Wow! Adidas. Hindi mo nabibigil, hindi yan, kahit ganyan lang. Dito sa pinakataas ng Lotte Mart, yung kanilang arcade tsaka cinema. So dito muna kami tatambay. 20 minutes, 12 minutes, 30. Sobrang liwanag pa rin oh, kahit magsi 7 p.m. No? Saan daw siya banda? Baka... What? Tara. So, pagbaba niyo sa parking, ayan, sasakay kayo ng shuttle. Free naman yung shuttle. Ito daw yung parang Disneyland ng Vietnam. Ng ano, di ba? Cable car. Cable car. Mas mataas pa yung pupuntahan namin. Kasi hindi pa namin nakikita dito yung Bana Hills. Puro mountain lang talaga to. So, it means we are going up. Ito na, baba tayo. Babaan na. Ito yung aking sakyan. Mình đi thẳng lên đây mà tổng sức bé không cao đâu nha cả nhà ơi. 雲の角を右に曲がる木漏れ日が揺れる歩道の上ステップを踏む軽い足取りビルの隙間から覗く青空白いシャツに風が吹いてるすれ違う人の波の中で Sobrang dali lang. Mag-scan lang sila ng code. Tapos bakit kami nagpaakyat? Tingnan mo yung mga... Pero mainit. Ang sabi nung tour guide namin na driver, pagdating daw namin sa taas, it's cold and windy. Ah, ito na! Bite! Ayan na. Okay. Tapos meron pa. Mas mataas pa. Yung may mga Ganda ng view, yeah. Hindi mo ma-appreciate. でも歩いて行けるから Yung whole ride namin is about 20 minutes. Tapos kung may fear ka nga sa height, sobrang matatakot ka talaga kasi may mga surprise na malulula ka na lang. Yung pag nasa pinakataas na kayo, mararamdaman niyo yung hangin. So may maririnig mo talaga yung malakas na hangin. Makikita mo yung pag-sway tsaka yung sipol ng hangin. So pag matatakotin ka, matatakot ka talaga. Xin chào! Nakailang escalator kami. Tapos akyat-akyat pa. Medyo nakakalito, hindi namin alam kung saan yung exit namin. Oh, sasakay na naman. Saan ka nandun sa French Village? Oh, sino yan? What? Saan na kaya to? Oh, dire-diretso lang ba to? Wala pa tayo sa pinaka-entrance. Pero ito na ata yung inside ng castle. Ano kayang texture nito? Alamin natin. Sana ito na to. Kasi ang layo. Totoo pala yung sabi nila na sobrang laki ng Bana Hills. Hindi mo siya may ikot basta-basta in one day.
Ito pala, hindi pa kami nakakarating sa main entrance ah. Ito yung loob ng French castle nila. Very medieval. Hindi ko alam saan kami papunta. Alam nyo, hindi pa rin kami dumating. Wala pa rin kami sa pupuntahan namin. So finally, eto na to. Kaya natin yung buffet natin, yung arapang. Init. Kung payang ka. Kumain muna tayo. Ikaw. Saka tayo mag-picture. Kami sa Barata Restaurant. Katabi lang siya ng Pop Mart. Ito yung Pop Mart. Tapos left niya mismo. Tapos may katabi pa siyang Alpine Coaster. So, ito yung kanilang halal. Kami ata yung pinaka-first. Oh, wala pang tao. Xin chào. Chi vi bố. Oh, yeah. Dịch con đi bố. Focus sa goal. Dito na lang. Ikot-ikot. Start here. Giant food. Ano to? Ano meaning yan? Di ko alam. Fish ata. Yung tanga do, bago miyasong sa India. Yun. Oh, ito yung dessert station. Mga gulay-gulay, paborito ko to. Kailangan ko na. Fruits, fiber, protein, pizza. Ayoko niyan. Saan yung mga ulam? Ito, try natin. Vietnamese food. Tom sot me. Wow. Steamed crabs. Be. Deep fry. And then, meron silang pho. Ang daming options. Grill? Oh. Grill tayo. So, ano lasa? Ha? Anong masarap? Hindi ako na Vietnamese na stir fry. Masarap. Ito, Vietnamese din tong fish na to. Hindi ko lang nilagyan ng sauce. Tikman natin. Wow! Benedict was the anghang. Pero masarap. Wala tayo. Hindi na naman niyabutan yung show. Mag-alpine coaster na lang kami kasi di naman ako mahilig sa Pop Mart. Pero yung kapatid ko sobrang hilig kasi sa Pop Mart. Kaya pumunta kami. Sinilip lang namin. Wala daw siya nagustuhan. Akit ba? Akit. Pangilan? Tapos sa dito na so. Ito ata yung alpine coaster. Ang haba ng pila. Ito siya. May ticket man tayo. Ticket. Sulok. Oh, Sulok man. ang haba ng pila. Ang haba ng pila dito sa may coaster na to. Kakapasok lang namin sa pinaka main pila kasi may pila pa dun. Tapos may pila pa dun sa labas. Tapos may pila pa dun sa taas. So sobrang haba ng pila. And this is the first alpine coaster. Yung isa pa, mamaya pa yun. Baka mas mahaba yung pila nun. Hindi ko sure. Kaya yung iba, meron silang mga pass, yung fast pass. Pero sa Klook kasi wala akong nakita ang fast pass or hindi ko lang na-check kaya hindi kami nakakuha. So ngayon, nag-aantay kami. Mga 30 minutes na kaming nakapila. Ayan, finally, we're almost there. After
almost 1 hour na pag-aantay. Sakyan mo. Ferrari. Ang Golden Bridge. Sir, mic mo. Sabi, masasakay na tayo. Pipila na naman tayo ulit. Sasabak na naman tayo sa labanan. Anh mình ra luôn, anh đang ngược chiều đó anh. Pila na naman, pila na naman. Alam niyo ba, may nag-away na may umi-eksena dito. Tapos, yung ginawa nila, lumabas sila na yung cellphone. Video kita, video rin kita. Ganun na yung mga tao ngayon, no? Videohan daw sila. Akala ko sa Pilipinas lang. Gigil pa yun. Nagigil pa siya. Hindi na bubunot ng barel. Bubunot na siya ng cellphone. Bubunot ako. Bubunot ako cellphone. Eto na po. Sasakay na po kami na another set of ano na naman to. Ito yung gusto kong pababa. Oh, yeah. Cotas Ignorante at Laura. Yun, maganda rin dun, no? Ayun na po yung Golden Bridge. Ayun siya. Ayun, hindi makita. Ayan, no? Tapos maliit pala siya sa personal. Mainit, maraming tao. Hindi pa to weekends ha. Weekends ba to, bebe? Hindi na. Monday. Monday pa to, pero sobrang dami ng tao. So magpo-professional photo na lang kami kasi tag 50 lang naman siya. 50. Isama mo na. Here, how many person? Only one? Only 150,000 daw. One picture, 150,000. One picture only. Okay, okay. Hello, Kikime. Hey. Hello, hello. Hi. Yara. Walang soft copy? Later. Okay. Pipili ka tabi. Dalawang shot lang yun na. Doon siya ka-concert eh. Chụp hình qua nè. Gọi ngồi á. Ayan, 50,000 VND. Meron ka ng soft copy, meron ka pang hard copy. Alam nyo dito, kailangan mahabang-mahaba yung pasensya nyo kasi nakikipag-away sila. Sobrang crowded. Feeling ko napaka-underwhelming niya na place. Bumalik na lang kami ulit kasi feeling ko wala kang masyadong gagawin doon maliban doon sa Golden Bridge. Tapos siksikan pa talaga yung pakikipag-picture. Parang mas marami kaming magagawa dito sa main island nila. So babalik kami kasi meron pa kaming isang round ng Alpine Coaster. I think yun yung pinaka-worth it na gawin dito sa may Bana Hills. Kasi yung sa Golden Bridge, makapag-picture ka lang. Actually, hindi pa namin naikot lahat. Parang hindi pa kami nakakalahati. Kasi yung side dun sa dulo, kasi kulang na kulang yung oras. Siguro, if ever pupunta kayo ng Bana Hills and may budget naman kayo, may araw pa naman, mas better na mag-overnight kayo dito. Worth it siya compare sa pupunta lang kayo ng day tour kasi napakakulang ng oras. Yung banda dun sa mga kabilang cast, hindi na namin napuntahan. Ayan o. Ganyan lang. Ayun, maganda rin dun.
kababayan, nandito tayo sa mga tita-tito natin. Ito na to. Lagi doon na ni Mamang. More on mga restaurant. Ngayon yung may pizza sa share sa lab. Napakita nila kung paano yung pizza. Kata mga kalulutan namin sa inyo. Kasi, kuwan, Kadis Subayda. Kasi, Kadis Smile. Dito si Kadino. Koto si Kadis City Valentina. Sana yung gate. Buksan natin si I'm the Map. 12. Saan na ba tayo? Ayun, cable car station. Ito danang 16:30, 14:30, 16:30. Ano yung 16:30? 4:30. Ito naman ay kabilang side. So, actually, hindi pala 5 p.m. yung pinaka-last ng Bana Hills. Kasi, meron palang 7 p.m. Scam pala yung napanood ko na hanggang 5 p.m. lang daw sila. Kasi itong sinakyan namin, parang ito yung first batch na uuwi. Hanggang 4:30 lang to. Pero yung pinaka-last daw talaga na ride na uuwi or babalik ng Danang, yung pababa doon sa Danang is 7 p.m. Kung alam lang namin ay sinasabihan na sana namin yung driver na 7 p.m. Kaya lang, nag-aantay na kasi yung tour guide namin dun sa baba. So, uwi na lang kami. So far, nag-enjoy naman kami pero more on lakad-lakad, sightseeing. Tapos, kulang na kulang talaga yung one day. I think dapat mas inagahan pa namin pumunta. Tapos, sinagad na namin siya ng 7 p.m. kasi medyo bitin talaga siya. Puntahan naman namin yung Golden Bridge tsaka yung mga alpine coaster, which is yun yung parang major attraction nila dito.